Bumuo na ng task group si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tututok sa kalagayan ng San Juanico Bridge na magdurugtong sa Samar at Leyte. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Ang San Juanico Bridge ang nakatulong para umangat ang ekonomiya ng Samar at Leyte dahil napabilis ang pagbiyahe ng mga kalakal at dumami ang turismo. Halos 3 kilometro ang tulay na nagdudugtong sa dalawang lugar. So mahigit 5 dekada na nitong nakatayo, base sa pagsisiyasat ng Department of Public Works and Highways, apektado ng tagal nito ang integridad ng tulay. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagtalaga ng task group na silang tututok sa kalagayan ng tulay na pangungunahan ng Office of Civil Defense. Ipinagbabawal na sa tulay ang mga sasakyang nasa 3 tons pataas at bawal na rin ang pedestrian traffic. Ito ay para maiwasan ang malalang aksidente na posibleng mangyari sa tulay. To be fair, ang pagsusuri sa San Juanico Bridge ay nag-umpisa last year pa. Hindi ito knee-jerk reaction doon sa pagbagsak doon sa Isabela. So ito lang ay, kumbaga yung resulta ay nailabas itong kamakailan. At dito natin napag-alaman na mayroong pag-aalala dun sa structural integrity. Kung kaya't, again, sa utos ng ating Pangulo, hindi na pwede talagang maulit yung nangyari sa Isabela. Para hindi maapektuhan ng komersyo, magtatalaga ang OCD ng RoRo route na masasakyan ng mga sasakyan na hindi papayagan sa San Juanico Bridge. Ito ay may biyaheng mula Ormoc, Leyte, papuntang Calbayog City at Tacloban City to Pasay, Samar. Hanggat maaari ay huwag maputol ang commerce, Huwag din maputol yung karapatan ng ating mga kababayan maglakbay. Habang nagpapatuloy ang implementasyon ng mga batas na ito, pagpapatibayin naman ng DPWH ang tulay. Kaligtasan ang prioridad ng pamahalaan, kaya hanggat mas maaga, gumagawa na sila ng paraan upang maiwasan ang malalang aksidente. Inaasahang ikukumpuni ang tulay sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.